Hey guys, what's up? Radman Toys Raymond here. Kumusta kayo lahat guys? Hope everyone is doing great. So for this video guys, meron akong papakita sa inyo na isang unit ni Umarex. Okay, so this is the Umarex Glock 17 Gen 3 Airsoft Gas Blowback Pistol. Okay, so ito yung manual. And ito yung unit. Okay, so this unit is made by GHK of Taiwan. Okay. So, what's so special about this gun? Yun yung special sa kanya. Okay. It's made of steel. So, CNC steel siya. So, yung bakal na ginamit dito is yung bakal na ginagamit sa tunay na baril. Kaya, tunog siya tunay na baril. So, wala siya yung mga sumasabit-sabit, 'di ba? Pag yung mga airsoft may typical sumasabit. So, for this one, wala. Kaya talagang smooth siya. Matigas yung recoil spring niya. Siguro, hindi ko alam ilang times ilan compared sa mga recoil spring ng airsoft. Yung mga typical na airsoft, no? Pero matigas to. Ayun, no? Tapos yun nga, tunog na bakal. Kaya pag to, kinasa mo, kala mo, kumakasa ka talaga ng tunay na baril. Okay? Ngayon, yung magazine na to, saan na ba yung magazine? Ito yung magazine niya. The magazine is made of aluminum. Ayan, makita mo, wala yung spring, diba? So, parang internal siya. So, magaan siya. Kasi nga, ang magazine ng tunay na Glock 17 or mga magazine ng tunay na Glock is made of plastic. Kaya magaan. Tapos, di ba, alam mo naman, sa familiar, yung mga airsoft, di ba, ang bigat ng magazine. Kaya pagka kinabit mo siya sa baril, parang ang bigat ng baril, di ba? So, for this one, yung baril mismo, mabigat. Kasi nga, yung feel niya, same siya sa feeling ng tunay na baril, kahit na wala pa siyang magazine. Na yung bigat talaga nandito sa may ibabaw na slide. Okay. So, ito, papakita ko sa inyo. Meron tayong magnet dito, ref magnet. Ayan. Okay. So, kahit na, so yung slide, di ba, CNC yung slide, kahit na yung outer barrel niya. Okay. Tapos, meron pang inner part, yung sa loob. Ayan, ang bilis na tanggal, di ba? Ayan. So, papakita ko sa inyo kung ano yung itsura niya. Kahit na dito niya, parang kala mo may pagke. Kasi, alam ko tunay na barrel, parang ganito rin. Ayan. Wala siya yung, ano, di ba? Ito, makapal, di ba? Ayan. So, teka lang. May magnetin lang ako. Ayan. Steel din yan, di ba? Tapos, ito yung frame. Wala siya yung mga screw. So, hindi yata itong kayang kalasin. Hindi na yata makakalas to. Kasi nga, parang itong mga part niya, parang molded siya eh. Parang nung ginawa siya, nakamolde yung plastic. So, nakamolde yung frame. Kaya hindi yata kayang tanggalin. Hindi ko alam. Wala akong makita ng tornilyo kasi. Okay, so ito, steel, yung part. Pero dito hindi. Ito, hindi na to eh. Okay. So, ayun siya. Ayan. Ganun siya. So, magaan to. Siyempre, this is made of plastic frame, no? So, tapos malambot siya. Kasi parang tunay na baril. Sa tunay na baril kasi malambot din. So, hindi siya katulad ng mga WE or yung ibang brand na... Yung VFC, hindi rin eh. Iba rin yung timbang ng VFC eh. Okay, so, ayan siya. So, ngayon, ito, kalasin ko lang. Tanggalin ko yung recoil spring. Hindi ko lang sure kung ganito rin yung recoil spring. Malamang hindi, no? Ng tunay, malamang hindi. Mas matigas siguro yung malamang yung tunay. So, ito yung ano niya. Pero matigas eh. Tapos, tanggalin ko yung half, yung barrel. Pakita ko sa inyo. Ayan, ganyan siya. So, yan yung barrel. Diba? Bigat to. Kasi nga, this is made of steel. Ayan. Okay. Wala siyang thread. Okay, baka iba dyan may magtanong sa akin, may thread. Wala. Kasi pag yung mga Umarex, wala naman silang thread. Yung mga WE lang yung mga meron. Ganun. Diba? Tapos ito yung barrel niya. Tapos ito yung hop-up. Ayan. Ito yung hop-up ni dial. So, ayan. Ganyan siya. Ganyan na itsura. Ito hindi siya made of steel. Zinc alloy lang din to. Ayan. So, hindi siya naman magnet. Okay? Ayan. Pero yung backing niya, puti eh. So, magandang klase. Magandang klase nga. Hindi ako sure eh. Ano. Pero GHK, so Taiwan, ganun siya. Tapos, nakapit yung hub. Yun yung isang napansin ko sa kanya, no, tinetesting ko siya.
talagang umaangat talaga yung BB. Siguro, hindi ko lang na-testing kung ilang grams yung kaya niya. So, ayan. So, meron siya, ito yung buffer niya. Tapos, meron siyang parang bakal dito. Teka, hindi ko nalalagay itong maliit na bakal. Parang wala rin kasing sense. So, ito. Ganyan. So, pasok natin dyan. Ayan. Okay? So, ganun. Tapos, i-slide mo lang. Ang bilis lang eh. Bilis lang. Mabilis siyang alas, mabilis siyang ipasok. No? Teka. Para hindi sumasabi. So, isang napansin ko dito is, ang FPS nga pala, yun ba? Marami tatanong ilan FPS. Ang FPS ito is nasa 330. Stable naman yung FPS niya sa 330. Hindi naman siya basta bumabaksa. Kumbaga, pag 330 ka, 331, 329. Stable yung FPS na tong unit na to. Tapos, ang isang napansin ko dito is napakatigas yung trigger. Actually, may mga videos na tayo before, di ba, regarding this. Ito, papakita ko sa inyo. Ang tigas ng trigger na to. Yung trigger niya parang bumabaril ka ng tunay na baril eh. Parang trigger ng tunay na baril eh. Tingnan mo to. Ayan. Ayan. Okay. Mata niya yan. Ayan. Ayaw oh. Ayan. Matigas. Ngayon, kapag nakaganito ako, meron ako isa napansin sa kanya. Kapag nakaganito yung forma ko, ganito ako humawak, na ganyan. Parang mabilis ko napipindot yung trigger. Parang hindi naman ganun katigas. Matigas, pero hindi naman ganun katigas. Pero kapag gumagano na ako, parang mas mahina yung puwersa. So parang namaramdam ko, parang ba't ang tigas? Ano ba't ang tagal? Ayaw, ang tagal ang tagal makalabit. Yun yung isa napansin ko sa kanya. So parang bumabaril ka nga talaga ng tunay na baril. Yan o. So matigas. Nagkataon lang na sa tunay na baril, iba rin yata yung tigas ng tunay na baril. Kasi yung sa tunay na baril, parang sa pinakadulong dulo. Tapos talagang may didiin ka. Ito sa kanya, parang medyo mahaba eh, yung travel. So, hindi ko rin masyadong ma-explain. Pero, yun nga. If ever nasasali ka ng mga airsoft practical shooting competition, huwag ka gagamit ng ganito. Kasi itong baril na to, para talaga to dun sa mga may tunay na baril na gustong mag-practice. Kunyari, meron kang tunay na Glock, tapos gusto mo talaga mag-practice shooting with your real firearm. Ito yung gamitin mo. Kasi talaga nga, matigas nga yung trigger. Tsaka, malakas yung recoil niya. Okay? So ito, nalagyan ko to ng 17. Nalagyan ko na 17 eh. Matanda ko 17. Ang maximum rounds yata na nalalagay dito is 20. Ngayon, mahirap siya imano-mano. Pero kaya naman, ako nagawa ko 17. Yun nga lang, syempre, kapag dumarating ka na doon sa may pang 17, medyo matigas na siya. Pero meron naman siya kasamang BB loader. So, yan. Parang if ever, nakaganon. Tapos i-angle mo lang konti siguro. Para dito sa may ibabaw. Yan. Pag ganyan siya. Okay, ganyan. Shhh. Para malagyan mo ng 20. Maximum 20. Kaya 20 eh. Pero siguro kahit 17 mo na, kahit 17 na lang ilagay nyo, okay na. Para at least masanay kayo. Ano? Kasi nga, tunay siya na, parang ano siya, parang replica, ayoko sabihin replica yan, airsoft version or imitation no, ng tunay na Glock. So parang ito yung real, parang ito yung closest to the real firearm. Okay, bigay mo. Yan, tunog na yun. Tsak! Bakal talaga eh, okay? So ito, papakita ko sa inyo, hindi ko alam kung makipapapansin nyo, pero ang lakas talaga kasi ng blowback niya. Yung kick niya, yung ganun, boom, ang lakas eh. So, ayan. Same. Ayan, pakita ko sa inyo. Ayan. Natin yung kinalabit ko, parang hirap. So, pagdating sa accuracy, medyo nahihirapan ako sa accuracy na to. Kasi nga, ang tigas eh. So, parang... Tapos minsan, gumaganon pa ako. Yung parang ina-anticipate ko yung recoil. Sa tunay na baril, nagaganon ako. Yung parang babaril ka, bigla kang gumaganon. Wala pa. So, nakalimutan ka na eh, parang pinopoint mo. Napapaganon ako dito. Pag yun sa mga WE, or yung mga Armor Works, or yung mga KJ Works, basta ibang airsoft, hindi ako nagaganon eh. Pero pag dito, nagaganon ako kasi nga antigas nga ng trigger. Okay, ito guys, obserbahan nyo na lang yung recoil. Ito. Ayan o.
Diba? Lakas eh. So, meron akong box na nilagay doon, kaya yun yung binabaril ko. Ano mo, after magpumutok, ang sakit ng kamay ko. As in talagang kailangan malakas talaga yung grip mo yan. Parang sumasakit na yung kamay ko. Medyo pasmado tayo. Ayan, tinan mo kung makikita nyo. Ayan o, hindi kita ano. Parang bumakat yung ano sa kamay ko kasi nga tigas eh. Tapos yung dito ko, ayan o, kita nyo parang medyo namumula. Tigas eh. Parang mga baril na tunay na baril. Ngayon, sana nga gumawa sila ng Gen 4 kasi mas gusto ko yung Gen 4 eh. Ito kasi Gen 3, so medyo mataba siya. Mas gusto ko yung grip ng Gen 4 para mas payat ng konti. So, ayun. So, ayun lang. Ngayon, so, okay ba siya? Or, hindi ko alam kung tatanong ninyo sa akin kung okay ba siya or what. Basta masasabi ko lang is that yun nga, napakatigas ng trigger. Ayan. So, para bumabaril ka ng tunay na baril. Yung accuracy niya, nahirapan ako eh kasi ang tigas ng trigger eh. So, nung nag-shoot ako sa target natin, kailangan nasa ano lang ako, nasa 4 meters lang ako. Dun lang, tapos yung target ko 3 meters. So, napapasok ko naman sa loob. Pero hindi ko siya ma-one hole eh. Talagang, pag nakita mo yung bilog, kalat-kalat yung... kalat-kalat yung tama sa loob kasi nga tigas eh. So yun lang. So it's more on ano siya, pang practice talaga. Kunyari, meron kang tunay na baril, meron kang tunay na Glock 17 or siguro meron kang hindi, yun nga. Kung meron kang tunay na Glock 17 tapos gusto mo talaga mag-practice, pwede ka kumuha na to. Or kunyari, sabihin natin Glock enthusiast ka tapos meron kang extra cash kasi medyo pricey din siya. So, yun, pwede mo siyang kuha. Kasi nakakatuwa din naman. Alam mo yun? So, hindi ko alam kung ano. Ayan. Pero ano siya, hindi siya para sa lahat. Okay? Hindi siya para sa lahat. Para lang siya sa mga enthusiast talaga. Hindi siya pwede sa mahirap eh, actually. Okay. So, ayun. So, ayun guys. Wala naman ako ibang masasabi na regarding this gun. It's, yun lang. Yun lang talaga yung masasabi ko sa kanya. It's, yung feel talaga niya is, feel talaga siya ng tunay na baril, no? So, kasi nakahawak na ng tunay na baril. So, ganyan. Same. Kung ano yung feel ng tunay na Glock. Ganun. Yan. Mabigat siya. Yan. Mabigat, oh. Ang airsoft kasi mas magaan eh. Ang airsoft bumibigat. Ang airsoft nga pala to. Tama, airsoft nga. Yung ibang airsoft na model at saka ibang brand na hindi steel, na zinc alloy, eh, kailangan salpakan mo pa ng magazine para bumigat. Ito, on its own, mabigat na. Okay, so, tapos yun, may serial number siya. Kala mo, same sa tunay. Kasi nga, licensed by Glock. So, it's an original product ni Glock. So, markings niya is same sa markings ng tunay. So, ayan, Glock 17, tapos Austria, tapos 9x19. Tapos yung sights niya, ayan, tapos mid-dot. Okay? So, ayun siya guys, Glock. Tapos, officially licensed product of Glock. Okay? So, ayun lang guys, ang marireview ko dyan sa baril na yan. So, until next video na lang. Okay? So, thank you for watching. Until next video, always remember to stay safe, stay great, be good, and be thankful always. God bless everyone. Bye-bye.